Purihin po, Panginoon. Salamat po at dito tayo ngayon upang mag-aral ng kanyang salita. Dito po sa Hukom, chapter 7, verse 8 to 15. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasayo si Yahweh, magiting na lalaki. Hukom 6:12. Natatakot ka ba? May pagdaanan akong pagsuring medical at kahit nawala naman akong sakit noong nakaraang buwan, takot pa rin ako. Kahit na matagal na ang pangyayari, napapagabag pa rin ako. Nang kalala ng hindi inaasahang pag-discovery sa sakit ko dati. Alam kong kasama ko ang Diyos. At dapat magtiwala lang ako sa Kanya, pero natatakot pa rin ako. Nadismaya ako sa takot ko at kakulangan sa tiwala sa Diyos kung lagi kong kapiling ang Diyos. Bakit ako nakakaramdam ng pagkabalisa? Isang umaga, pagbalik ko, ipinaalala sa akin ng Diyos ang kwento ni Gideon. Kahit na tinatawag na makapangyarihan mandirigma sa Hukom 6:12, natakot si Gideon sa tungkulin at lakihin ng Midianita kahit ipinangako sa kanya ng Diyos ang kanyang pagkilos at pagbubugi. Nanghingi pa rin si Gideon ng maraming kasiguraduhan. Talatang 16, 23, 36 to 40. Naintindihan ito ng Diyos. Sa gabi, pagsugod, sinusiguro ng Diyos kay Gideon ang tagumpay at binigyan niya ito ng paraan para mapapayapa ang kanyang takot. Naintindihan ako ng Diyos. Pinanatag na ang kaarawan ko at binigyan ako ng tapang na magtiwala sa Kanya. Nakaranas ako ng kapayapaan dahil alam kong kasama ko siya kahit ano ang magiging resulta ng pagsusuring medical. At ang resulta ng pagsusuri, wala noon akong sakit. Naintindihan ng Diyos ang takot natin. At pinapanatag na tayo gamit ang Biblia at banal na Espiritu Santo. Salmo 23 verse 4 at John 14:16 to 17. Sambahin natin siya sa pagpasalamat tulad ng ginawa ni Gideon. Hukom chapter 7 verse 15. May kinakaharap ka bang hamon at takot? Ano ang tulong ng kalamang kasama mo ang Diyos at nais ka niyang tulungan? Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Praise the Lord.